Hallelujah po. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Ayan, hallelujah. Praise you, Lord Jesus. So, tunay nga po, no? Kino-congratulate ko na po yung ating youth ministry, no? Sa successful na fellowship kahapon. Ayan. So, tunay nga po ang lupa naman po mag-enjoy. Lupa naman po mag-enjoy. So, yun, no? So, sakto po nung dumating ako dun sa youth fellowship is hindi naman po kainan yung pinunta ko, no? Hindi naman po ako sakto dun sa kainan. Sakto ako dun sa, yan, mag-share na si Brother Ian sa mga youth, no? At tinanong ko nga siya kanina kung tama yung natatandaan ko, no? Nagduda pa ako sa ano ko. It's about rejoicing, no? It's about rejoicing. So, habang pinag-iusapan nila yung about rejoicing, no? So, nagpa-ponder din ako, no? Sinasagot ko rin yung mga tanong ni Brother Ian, no? At ito yung nasa isip ko, no? About rejoicing, no? So, rejoicing is not about the act, no? It is the state of the heart, no? So, may mga taong hindi ka makakapag-rejoice na walang nire-rejoice. Tama po ba? Hindi kayo makakapag-celebrate ng walang sineselebrate. Tama po ba yun? No? Tunay nga po, no? Rejoicing is not about the situation, no? It's about the heart, no? So, makakapag-rejoice ka in the midst of trouble, in the midst of every situation kasi hindi nakadepende doon yung rejoicing mo, no? Yung joy, it's uncontainable, no? Pag na kay Lord, yung joy mo, no? At yung source na sinasabi ko, kaya nakakapag-rejoice tayo, is Jesus, no? Kaya nga, kahit anong situation, no? Kung ang pinaghuhugutan mo ay si Jesus, no? Makakapag-rejoice ka, magiging joyful ka pa rin, despite everything that is happening, no? So, naalala ko rin, no, habang nagkikwento siya, no? Kasi, yung pesto po nila, parang nagkikwento si Lola Basyang, no? Nasa gitna si Brother Ian, tapos nakapaikot sa kanya yung youth, no? Kaya naalala ko si Lola Basyang, no? So, naalala ko din, no, yung kwento, no, nung in the midst of the stormy night, no, yung mga disciples nagkakagulo na, no, at si Jesus, ang sarap ng tulog, no. So, pota pong makanta na, pag ganun pong situation, no, pag ikaw nagpapanik na, no, sa trabaho lang, no, pag ikaw nagkakraming na sa mga ginagawa mo, tas nakita mo yung coworker mo, natutulog lang, chill lang, no. So, tingin ko yung reaction natin magiging katulad ng disciples, no, na baka sasabihin natin siya na, oy, nagpapanik na kami dito, nagkakraming na kami dito, ba't ikaw natutulog lang, no? Parang ganun yung reaction nila, no? Pero yun nga, no, in the midst of everything, no, the storm, no, kahit kasama nila si Jesus physically, no, pero yung nakita nila is yung situation nila, no, hindi na makuha yung peace sa puso nila, no. Kaya nga, let us always, no, fix our eyes on Jesus, no, the author and finisher of our faith, no. Kasi kung yun nga, no, sa mga disciples na yun, sa situation na yun, no, kasama nila si Jesus, no, physically, no, tayo nga hindi natin makita, no, pero sa kanila nung situation na yun, kasama nila si Jesus physically, pero mas na-focus sila dun sa situation, no, natarante sila sa storm, no, at sabi nga ni Jesus nung pinakalma niya yung wind, yung storm, sabi niya, no, oh, what little faith, no? Why did you doubt? Yun yung tanong niya sa kanila, no? Kaya tayo pong lahat, no, I believe, no, we have an amazing God, no? Yung joy na nasa atin, na si Kristo, na kay Kristo nanggagaling, it's uncontainable, no? And truly, we have an amazing God. Kaya tayo pong lahat ay tumayo and let's worship our one true God. Hallelujah. Praise you, Jesus. From the highest of heights to the depths of the sea, creation's revealing your majesty. From the colors of fall to the fragrance of spring,
Every creature unique in the song that it sings, all exclaiming, indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. All powerful, untamable, awestruck we fall to our knees and we humbly proclaim, you are amazing, God. Who has told every lightning bolt where it should go, or seen heavenly storehouses laden with snow? Who imagined the sun and gave source to its life, yet concealed it to bring us the coolness of night? And none can fathom, indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. Hallelujah, praise you, Lord Jesus. All powerful, untamable, awestruck we fall to our knees and we humbly proclaim, you are amazing, God. Oh, you are amazing, God. Hallelujah, praise you, Lord Jesus. Praise you, Lord, hallelujah. Indescribable, uncontainable, you put the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. No powerful, untamable, awestruck we fall to our knees and we humbly proclaim, oh, you are amazing, God. Indescribable, hallelujah. Indescribable, uncontainable, you put the stars in the skies and you know them by name. You are amazing, God. Indescribable, uncontainable, and you know them by name. You are amazing, God. Hallelujah, praise you, Lord Jesus. You are amazing, God. Hallelujah. You are amazing, God. Hallelujah. You are an amazing God. Thank you, Jesus.
you'll be faithful forevermore. 'Cause you have done great things. Let's declare that. I know you will do it again. For your promise is yes and amen. You do great things. God, you do great things. Oh, hero of heaven, you conquer the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, done great things. Sing, oh, hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, God, have done great things. Sing, hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. You have done great things. Hero of heaven, you conquer the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. You have done great things. You have done great things. Let's worship Him. Let's worship Him. Let's feel His presence. The weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. My God will never fail. Oh, my God will never fail. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Yeah. Oh, yeah. There's power in the mighty name of Jesus. Every war He wages, He will win.
see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. And I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. That's good now. Hold you to feel to before you. You silence the voice of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. And you have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, and yours is the glory. Yours is the name above all names. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. So I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. That's good now. Hold you. The veil tore before you. Silence the voice of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory. Yours is the name above all names. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. Yeah. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord.
sa kanyang buhay. Oh, hallelujah, Lord! Hallelujah! Tunay nga, oh Lord God, mula nang tanggapin po namin ang aming Panginoong Yesus sa aming buhay, nagtagumpay na kami, oh Lord God. Dahil, Panginoon, si Kristo ang tagumpay ng aming buhay. Kaya salamat po, Panginoon. Kaya, Lord God, sa buhay po namin, anuman ang pagdaanan namin sa mundong ito, tagumpay na kami dahil nasa amin ang aming Panginoong Yesus na nagtagumpay sa mundong ito. Salamat po, Panginoon. Marami pong salamat. Tunay nga, O Diyos, wala po kayong katulad. Hindi po namin kayo maihahambing sa kanino man, sa anuman, O Lord God. Dahil, Panginoon, Your name is above all name, Lord God. Oh, hallelujah! Purihin ka, O Lord. Sambahin ka sa aming mga buhay. Napakabuti mo, O Lord. Truly, Lord, tanggapin po namin ang iyong bugtong na anak. We were already equipped, Father God. Dahil ang mga salita mo, O Diyos, ang siyang patuloy na nagtuturo sa amin. Ang mga salita mo, ang siyang patuloy na nag-guide sa amin, sa aming buhay. Ang salita mo, ang siyang direksyon ng buhay namin. Kaya, Lord, ang iyong Santong Espiritu, ang siyang patuloy na nagpapaalala kung sino kami at kung ano na ang tinanggap namin mula nang tanggapin namin si Kristo sa aming mga buhay. Lord, we are victorious in Christ. Lord, ang sa aming pong buhay, Lord, tagumpay ang palagi naming nakikita. Because, Lord God, inilagay mo na kami sa posisyon that we are already victorious in Christ, Lord God. And we thank you, Lord, dahil, Panginoon, kayo ang patuloy na nagbibigay ng lakas sa amin. Lord, kayo ang nagbibigay sa amin ng kakayahan para magawa ang kalooban mo sa buhay namin. Kaya, Lord, we were already equipped. Nasa amin na ang lahat, Lord God. Nasa amin na ang lahat. Kaya, Lord, ang tinanggap namin, Panginoon, sa inyo, ito ay patuloy namin gagamitin para sa inyong kapurihan, para ikaw ang maitaas, para ikaw ay makilala, Lord God. Ikaw ay masamba, Panginoon. Oh, we praise you, Lord. Purihin ka, Ama, pasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Death could not hold you, the victor before you. You silenced the bones of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. Yours is the name above all names. And I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. And I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Amen. Lahat po ng nakakakita ng tagumpay at nakakaranas ng tagumpay, sumigaw po ng tagumpay! Amen. Hallelujah. Yung pong buong buo. Tagumpay! Yes! Amen. We truly gonna see a victory. Nakikita po natin yan at patuloy po natin nararanasan sa ating buhay because of our Lord Jesus Christ. Amen. Our hearts is always motivated. Amen. Nasa puso po natin kung sino pong pinagmumulan ng ating pong katagumpayan.
ang ating pong Panginoong Yesus. Hallelujah! What a wonderful song, no? Na mapaalala po sa atin kung gaano po tayo nabubuhay sa katagumpayan dahil sa ating Panginoon. Isa pa po, tagumpay! Yes, hallelujah. Tayo po'y manalangin. Thank you, Lord. Salamat po, O Diyos, sa buhay na patuloy mo pong pinagtatagumpay sa amin. Nasa amin po, O Diyos, the victory is already ours. For you, our Lord Jesus Christ, because of who you are in our lives. At yun po yung palagi naming makita, Panginoon, sa aming pong buhay. O Diyos, anumang kalagayan namin, O Diyos, ikaw po ang siyang patuloy na aming katagumpayan. Maraming salamat po. Ikaw ang dahilan ng aming kapayapaan. Ikaw ang dahilan ng aming kagalakan, O Diyos. Ikaw ang dahilan ng aming kalakasan. Ikaw ang dahilan ng aming mga tagumpay, O Diyos. Sa anumang larangan ng buhay na pinagkaloob mo po sa amin, Panginoon. Sa aming mga trabaho, sa aming mga negosyo, O Diyos. Sa mga kinagagalawan po namin, Panginoon. We truly, tunay pong maipapatotoo namin, Panginoon, na ikaw ang aming source, na ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng ito, O Diyos. Wala nang iba, Panginoon. Nothing more, O Diyos, sa buhay po namin. Ikaw lang po ang kinikilala namin na patuloy pong nagbibigay, O Diyos, at nagpo-provide ng lahat ng ito. Dahil ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng ito, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Salamat po sa mga bagay na ito na pinagkatiwala mo po sa amin. At lubos po na binibigay po namin, nagbibigay po kami, O Diyos, ayon po sa aming ugnayan sa inyo, ayon sa aming pagkakilala sa inyo, Panginoon, na kami ngayon, O Diyos, ay tagumpay, Panginoon, sa larangang ito ng pagbibigay, dahil po ikaw ang siyang patuloy naming nakikita, Panginoon, kung gaano ka kapagmahal, kung gaano ka kapagpala, O Diyos, kung paano mo kami minamahal, iniibig, pinagpapala sa lahat ng oras, O Diyos. Ito po ang siyang patuloy naming ibinabalik sa inyo ng pasasalamat, Panginoon. Maraming salamat po. Purihin ka sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen. From the highest of heights to the depths of the sea, creation's revealing your majesty. From the colors of fall to the fragrance of spring, every creature unique in the song that it sings. Hallelujah, praise you Lord. So isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. So let us all welcome na pag natawag po ang inyong pangalan, nararapat lang po na kayo'y tumayo. Tinatawagan po namin, tinatawagan, no? So wini-welcome po namin si Miss Jesseline C. Masiklat from Sapa, Libutan, invited by Miss Irene. Yan. Welcome po sa gawain ng Panginoon. So tayo pong lahat ay tumayo and let's welcome each other. Hallelujah. Indescribable, uncontainable, you place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. Oh, powerful, untamable, awestruck, we fall to our knees as we humbly proclaim. You are amazing, God. Indescribable, uncontainable, you place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. No, powerful, untamable, awestruck, we fall to our knees as we humbly proclaim. You are amazing, God. Indescribable, uncontainable, you place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. No, powerful, untamable,
struck, we fall to our knees as we humbly proclaim, you are amazing, God. Oh, you are amazing, God. Praise you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We have an amazing God. Pwede po bang malakas na palakpak para sa ating Diyos? Ang ating Diyos na buhay. Amen. Our victory is our Lord Jesus. Hallelujah. Magandang umaga po sa bawat isa. Amen. For such a time as this, sa ating 2025 theme, na napakaganda, and we are all excited also for the third quarter na nandun dito sa ating whole year theme. Okay, so pag-uusapan pa rin po natin ang buhay ni Jose, the story of Joseph, and how faith, no, ang nagtulak para makita niya ang provision ng Panginoon sa kalagitnaan ng napakaraming pangyayaring hindi maganda sa tingin natin, but it works for him because the Lord is with Joseph. Amen? So, sige po, mag-umpisa na tayo. My time is 9:37. Usapan po natin yung leadership and wisdom using God-given gifts. Sino po sa inyo ang merong mga gifts? Itaas ang kamay. Ulitin ko po ang tanong. Sino po sa inyo ang merong gift or gifts? Taas ang kamay. Amen. Para dun po sa mga hindi nagtaas ng kamay, meron po kayong mga gifts na galing sa ating Panginoon. No one among us doesn't have a gift. Amen? Okay, so sa part 1 po ng leadership and wisdom, Joseph interprets dreams in prison. Okay, so yun po yung ating part 1, ang pag-interpret ni Joseph ng panaginip sa loob ng kulungan. Leadership and wisdom. Kakatapos lang po ng ating 2025 election. Bumoto po ba kayo? Amen. So sa atin po bilang kaparte ng isang community, bilang parte ng Pilipinas, we have to vote. Sa ating pagboto, meron tayong pamantayan sa pagpili ng mga kandidato, hindi po ba? Ang tanong ko po, ano po ba yung mga pamantayan ninyo when it comes to leadership? The world base. Unang-una, tinitingnan natin yung integridad. Tinitingnan natin yung liderato, kaya ba niyang mamuno? And more so, we look for the moral uprightness and spiritual quality. Yun dapat yung tinitingnan natin sa mga kandidato, hindi ba? Hindi natin tinitingnan kung magkano. Tumanggap po ba kayo? Magsisi na po kayo. I believe walang tumatanggap sa mga Kristiyano. Amen? Huwag niyo pong sabihin, sayang, hindi ko naman siya iboboto. Hindi po. No? Hindi po tayo nakukuha sa bribery. Alright? That is the integrity of a Christian vote. Ayan. So, pagkatapos po ng election, tinitingnan natin, hindi ba? Kung sino sa mga kandidatong binoto natin ang lumabas at nagkaroon ng posisyon. Sinasabi natin, binoto kita, isto yung binoto ko. Tapos po, pag meron nakita tayong, ay, Oteya, may boto. Kagaling na pa. Siyempre po, iba-iba yung choices. Pero alam natin, merong mga reasons kung bakit sila, okay, yung nailoklok sa pwesto. Sabi nga po, ang mga leader natin, once our leader fail, the whole nation fail. And our leaders succeed, everyone succeed. Kaya napakahalaga po na makita natin yung leadership ng world and the difference of the leadership spiritually. Okay.
Ayan. So, tingnan po natin ang Genesis. Okay. Bago po tayo pumunta pala ng Genesis. Okay. Tingnan po natin kung ano ba ang sinasabi ng Bible, ng Word of God, patungkol sa leadership. In Mark 10:43, "But among you it will be different. Whoever wants to be a leader among you must be your servant." Okay? Sa mundong ito po, kapag ikaw ay nasa posisyon, ikaw ang pinagsisilbihan. But in the spiritual realm, if you want to be a leader, ikaw ang magiging servant. Ikaw ang maglilingkod. Just like Jesus did. He is the King of Heaven. Nung bumaba po siya dito sa lupa para iligtas tayo sa ating kasalanan, pinaglingkuran tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagkatao. Okay? Sige po, hindi po ako magdudwell ng matagal, no? In passing lang. But the Lord said to Samuel, "Don't judge by his appearance or height, for I have rejected him. The Lord doesn't see things the way you see them. People judge by outward appearance, but the Lord looks at the heart." Sa pagpili natin ng kandidato, merong nasusway sa pagiging matipuno, merong nasusway sa pagiging magaling sa pagsasalita, merong nasusway sa kanyang kayamanan, sa kanyang posisyon, no? Pero hindi yun ang tinitingnan ng Panginoon when it comes to Christian leadership. When it comes to leadership, He looks at the heart. Pag sinabi nating at the heart, hindi yan outward appearance, hindi yan external. Tinitingnan ng Diyos yung puso mo, yung soul mo. It speaks of morality. It speaks of spiritual quality. Doon tumitingin ang Diyos. Okay? So yun po, servant leadership. And then, what do we have also? The Lord looks at the heart, the genuine heart. No? Kung ano yung laman kasi ng puso, yan ang lalabas sa atin. Yan ang gagawin natin. Yun po ang leadership in terms of the Bible. Okay, tingnan naman po natin yung wisdom. Wisdom, sabi po niya, "The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding." Wisdom is higher than knowledge. It is higher than intellect. Pag sinabi po natin wisdom, I believe it is coming from the Lord. No? It is divine knowledge coming from the Lord. Pag sinabi natin wisdom, ito yung kapangyarihan, no, kung paano isasabuhay mo yung knowledge na galing sa Diyos para ma-fulfill mo yung promise niya. Okay? And when we say fear, hindi yung takot na manginginig ka, it is reverence. No? Yung ating pagtingin, mataas na pagtingin sa Panginoon, kung kaya't ang gusto po natin ay masunod yung kanyang kalooban. Kaya nga hinihingi natin yung guidance ng Holy Spirit for the wisdom to work in us. Sige po. And the good news is, kung wala daw tayong wisdom, you should ask God, no? Who gives generously to all without finding fault, and it will be given for you. If you do not have the divine understanding, we ask God. Hindi tayo nag-aas sa mga quotations, hindi natin inaas ang inspirational messages. We ask God through our relationship with Him. At kapag humingi po tayo ng wisdom, it's not a day-to-day basis. Kapag sinabi natin wisdom, it's all out. Mula sa paghingi natin hanggang sa end of life natin, yun na yung wisdom na yon. It's everyday living with wisdom that is coming from the Lord. Isang magandang example po si Solomon. King Solomon did not ask for wealth. He did not ask for power. He asked for what? Wisdom. Yun ang hiningi ni Solomon dahil he is the ruler and kailangan niya ng wisdom para magampanan niya yung tungkulin niya bilang isang hari. At dahil wisdom po ang hiningi ni Solomon,
the Lord gives him power and wealth as well. Okay? So, sa mga bagay-bagay po, hindi lang intellect, hindi lang IQ, no? Ano man yung IQ mo, the Lord will give us generously wisdom. Okay? Sige po. Oh, eto. Lang po ako sandali. Inas ko kanina kung meron kayong God-given gifts. And I believe all of us. Ang sabi ng 1 Corinthians 12:4-6, there are different kinds of gifts, but the same Spirit distributes them. There are different kinds of service, but the same Lord. There are different kinds of working, but in all of them and in everyone, it is the same God at work. Sige po, yung next verse. Each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace. Di po ba na-discuss na rin po natin yung different gifts? No? We have the gifts from the Spirit. No? We have, meron po tayong gift of prophecy, teaching, di po ba? Yun, leadership, healing, yun po ay mga spiritual gifts. Pero kung hindi po natin nakikita yung sarili natin dun sa spiritual gifts, meron po tayong mga natural gifts din. Di po ba? Meron tayong gifts sa music, meron tayong gifts sa leadership, sa craftsmanship, no? Ang dami doon. And then what else? We have the gift, no, of grace, yung salvation natin, yung eternal life, yung faith natin. I believe everyone has it. And we have the gift of service. Encouragement, hospitality, giving. Napakarami pong gift. And those gifts, different man sila. Iisa lang po ang pinanggalingan. Yun ang ating Panginoon. At ang mga gifts na yan, dapat ginagamit daw po natin, ang sabi ng 1 Peter 4:10, is to serve others. Hindi lang para sa atin yung gift na yan. Gamitin natin para sa iglesia, gamitin natin para lumago yung relationship sa community natin, sa workplace natin, sa school natin. We use that. And as we use that gift, no, pinayayabong ng Panginoon yon. And tayo rin po ang nakikinabang and others. Okay. So I believe nakuha na po natin yan. Okay? Leadership, wisdom, and gift. Sige po. O, punta na po tayo kay Jose. No? Na-introduce ko na rin po yung natin, yung pinaka-topic natin. Bago po ako mag-dwell sa Genesis 40 verse 1-4 or 40 verse 1-23, balikan po natin yung buhay ni Jose. I believe lahat naman po tayo, alam na natin yung buhay ni Jose. Pero para po meron tayong flashback at maging mas malinaw sa atin yung tinatahak ni Jose. Okay? Umpisahan po natin. Sandali lang naman po, summary lang. Si Jose ay paboritong anak ni Jacob. Paano niya ipinakita na siya ay paborito? Ginawa niya ng isang magandang cloak, ng isang magandang robe. At dahil doon, nagkaroon ng galit sa puso niya ang kanyang mga kapatid. Okay? Hindi lang yon. Kumbaga, na-ignite pa yung galit, jealousy, envy ng kanyang mga kapatid nang siya na ay managinip. Nanaginip siya at ang interpretation niya sa kanyang panaginip, ang interpretation natin sa kanyang panaginip, kahit na ang kanyang mga kapatid at ang kanyang ama't ina sila ay yuyuko kay Joseph. Sila ay magiging under ni Joseph. At dahil doon, pinagplanuhan siyang patayin ng kanyang mga kapatid. But in the last minute, nag-change mind. Ipinagbili na lang po siya sa mga dumadaang Midianita. Nung napunta, the Midianites ay pupunta ng Egypt. Nang siya ay nakarating na sa Egypt, he is bound into slavery. No? Kasi binili siya para maging alipin.
At ang bumili sa kanya ay si Potiphar. Si Potiphar ay guard. He is the chief of the guard of Pharaoh. At nung binili siya, dinala siya sa kanyang tahanan, nakita ni Potiphar na ang Diyos ay sumasa kay Jose. And so, binigyan siya ng posisyon sa house ni Potiphar. And what is that? Naging administrator siya ng tahanan ni Potiphar. Lahat ng kanyang ari-arian, ipinagkatiwala niya kay Jose maliban sa kanyang pagkain at syempre, ang kanyang asawa. At dahil ang Diyos ay na kay Jose, everything that is in Potiphar's house flourish. Umunlad siya. At napatunayan ni Potiphar na ang Diyos ay na kay Jose. That God is with Joseph. That's why he is successful. Lahat ng hawakan niya. No? Maganda na sana yung buhay niya doon. Pero slave pa rin siya. No? Hindi pa natatapos doon ang plano ng Panginoon. So, pinagnasaan siya ng asawa ni Potiphar. No? Araw-araw. No? Siniseduce siya. But because of his integrity and because of his fear of the Lord, hindi siya bumigay. So nag-isip yung asawa ni Potiphar, ano magagawin ko dito? Minsan, corner niya, no? Na-corner niya si Joseph. Pero humulagpos si Joseph. At sa kanyang pag-alis, no, he tore himself, ang sabi ng Bible, naiwan yung cloak na kamukha ng kay Pastor Edwin. Yan. Kaya po siya si Jose sa atin, no? Naiwan yung cloak niya. Yun ang patunay na kay Jose yon. Okay? At nagsumpong siya kay Potiphar. At nagalit si Potiphar. Di po ba? Dinala ni Potiphar si Jose sa kulungan. Okay. Ayun. Meron ba siyang kasalanan? Wala. Wala siyang kasalanan, dinala siya sa kulungan. Nung nasa kulungan na po siya, no, nakikita natin yan as an adversity. Pero nung nasa kulungan na siya, he become favored. Naging favored din siya sa warden. Again, yung leadership ibinigay sa kanya. Siya ang naging leader ng mga prisoners. Nakita po ninyo, what is with Joseph? Na kahit nasaan siya, kahit na slave siya, no? Siya ay pinagkakatiwalaan ng posisyon. It's because God is with him. Yun ang malinaw sa buhay ni Jose. No? Siya ay lumalakad sa fear ng ating Panginoon. Siya ay lumalakad sa relasyon niya sa Diyos. Na kahit nasaan man siya, anumang panganib, anumang negative things, no one can pull him down because the battle belongs to the Lord and not to Joseph. Amen? So anuman po yan, anumang sitwasyon nariyan tayo when we see God at the center of it all, no, maybe emotionally, human lang tayo, may emotion tayo, malulungkot tayo, no? Magkakaroon tayo siguro ng temporarily mga questions. But when we see the Lord is working upon us, anuman yung sitwasyon mo, kapatid, you are victorious. Nakita po niyo ang buhay ni Jose? In every situation and adversity, meron siyang kairos moment. Meron siyang opportunity. When he was brought to Potiphar's house, ano ang kairos moment ni Joseph? He became the administrator of Potiphar. Nung nasa kulungan na siya, ano ang kairos moment ni Joseph? All prisoners were under him. That is also leadership. Kasi may nakitang integrity, humility, intelligence ang warden. Kaya pinagkatiwalaan pa rin siya. Okay, o yan. Nandun na po tayo, no? Nasa kulungan na siya. O, eto na. Nasa Genesis 40 verse 1 to 4. Nasundan niyo na po. Okay. Sometime later, Pharaoh's chief cupbearer and chief baker
offended their royal master. Pharaoh became angry with these two officials. Balik muna tayo doon. Sige, doon sa 1 and 2. Offended. Na-offend na po ba kayo ng salita? Hindi man sinasadya. Dahil sensitive tayo, kung minsan na-offend tayo, no? Pero ito, hindi simpleng offense ang nagawa ng cupbearer at saka ng baker. Kasi pinakulong sila. Ne? The Pharaoh became angry with these two officials. Ano po ang sinasabi ng Proverbs kapag ang king, siyang nagalit sa atin? What? Ito ay nangangahulugan ng kamatayan. Okay? So, nagalit yung Pharaoh sa cupbearer. Okay? Sige, balikan po natin yung Proverbs. Ang sabi niya, the wrath of a king is a messenger of death, but a wise man will pacify it. Nangangahulugan na nagalit yung hari sa kanya. So yung Pharaoh po, in ancient Egypt, hindi pa king, no? Hindi king. We call it Pharaoh. Pero it is equivalent to Egyptian king. Ang sabi, pag nagalit siya, messenger of death, may mapaparusahan. At sigurado, ang parusa ay kamatayan. Sige po. So in Genesis chapter 3, and he put them in the prison where Joseph was. Saan po sila ininagay? Sa prison na kung nasaan si Jose. Hindi po yon nagkataon. No? That I believe is a plan of the Lord for Joseph. Was in the palace of the captain of the guard. Ulitin natin, sino po yung captain of the guard? Si Potiphar pa rin yun. No? They remained in prison for quite some time, hindi lang araw, linggo, buwan, siguro bumilang ng taon, and the captain of the guard assigned them to Joseph, who looked after them. O, sige. O, nandito ang cupbearer at nandito ang baker. Jose, ikaw na ang bahala sa kanila. Ang cupbearer po at baker, hindi po yan yung naiisip nating parang butler at gumagawa ng tinapay ngayon. Mga high position po yan, no? Mga high positions yan in the court's king kasi pinagkakatiwalaan siya ng hari sa kanyang inumin, doon sa cupbearer, and yung baker sa kanyang pagkain. So, hindi po mga basta-bastang tao ang mga yan. Okay. So, punta po tayo sa verse 5. While they were in prison, Pharaoh's cupbearer and baker each had a dream one night. Sabay po silang nanaginip, and each dream had its own meaning. When Joseph saw them the next morning, he noticed that they both looked upset. Tingnan po ninyo, Joseph, as a leader in the prison, and dahil quite some time na rin po yung in-spend ng cupbearer at saka ng baker, no? Na-notice niya that they both looked upset. Okay? So, nakapag-establish na rin po siguro ng relationship, no, si Joseph dito sa dalawa. Kaya nakita niya, napansin niya that they are upset. So, aburido yung dalawa, no? The compassionate heart of Joseph as a leader, ipinakita niya, pwede namang i-ignore na lang niya yung dalawa na nanaginip. No, meron din siyang sariling problema, pare-pareho lang naman silang prisoner. But because Joseph was in charge sa mga iba pang prisoners, no, hindi siya nag-atubili. Ang sabi niya, "Why do you look so worried today?" He asked them. Meron siyang concern. Ano bang pinagdaraanan mo, kapatid? Bakit ang lungkot-lungkot mo? No? So ang tanong niya sa cupbearer at sa baker, "Why do you look so worried?" Kasi na-feel niya, hindi lang niya nakita, na-feel niya na mayroong mabigat na dalahin yung dalawa. Okay, punta po tayo sa 8. And they replied, "We both had dreams last night, but no one can tell us what they mean."
Alam po ninyo kung bakit sila malungkot na malungkot? Because during this time, alam nila that every dream comes from the Lord and it has to be interpreted. Pero walang mag-i-interpret sa dreams nila. Bakit? Because during that time, ang interpretation of dreams is a business. Pinagkakakitaan ng mga salamangkero, ng mga magicians, ng mga astrologers. Kaya sila ay nasa loob ng kulungan, malungkot sila na walang mag-i-interpret sa kanilang dreams. That comes from the Lord. Kaya lalo po silang naa-upset. No? Kasi mananatili na lang dreams na yon na patuloy nilang iisipin ano bang meaning nun. Pero ang sabi ni Joseph, interpreting dream is God's business. Dreams comes from the Lord, therefore, God is the one who will interpret the dreams. Through, sino po? Through His people, through His prophets. No? Cleaning na ni Joseph. Joseph claimed kung sino siya sa harapan ng Diyos. Ano ang relationship niya sa Panginoon? Di ba? God spoke to him in dreams. Kaya nga po, alam niya kung paano mangusap ang Diyos. Alam niya kung paano i-interpret yon. Hindi niya sinabi, patawag natin yung mga salamangkero, magicians, astrologers, enchanters, and let them interpret your dreams. Ang sabi niya, interpreting dream is God's business. Joseph replied, go ahead and tell me your dreams. No? Talaga pong very positive. Hindi lang very positive, talagang inangkin ni Joseph na kayang-kaya niyang mag-interpret ng dreams because of his relationship with God. Okay? Sige po. And then, eto yon. Naalala niyo po si Daniel? Si Prophet Daniel, nung managinip si King Nebuchadnezzar. Sige po, tingnan natin. No? In the 2nd year of his reign, Nebuchadnezzar had dream, his mind was troubled, and he could not sleep. So the king summoned the magicians, enchanters, sorcerers, and astrologers to tell him what he had dreamed when they came in and stood before the king. Si Joseph, ang sabi niya, come on, tell me your dreams, and I will interpret it for you. Si King Nebuchadnezzar, hindi niya sinabi yung kanyang panaginip. Wala kayo kay King Nebuchadnezzar. Sabihin niyo ang aking panaginip at sabihin niyo kung ano ang kahulugan nito. Yon ang sinabi niya sa mga magicians, enchanters, sorcerers, and astrologers. Sabi niya, hi King, ano po ba yung napanaginipan niyo? Sinabi ko na sa aking sarili na hindi ko sasabihin ang aking panaginip. Kailangan niyong sabihin sa akin yan. No? Kung hindi, mamamatay kayo at isasama ko ang inyong sambahayan. Sumagot yung mga astrologers. Wala pa po sino mang hari ang humiling ng ganyan. No, napakahirap po ng inyong hinihiling. Ang makakagawa lang po ng inyong hinihiling ay mga Diyos at hindi po namin sila kasama dito. They cannot interpret dreams. So sa galit niya, anong ginawa niya? Pinautos niya sa isang decree, patayin lahat ng wise men. No? Patayin lahat. Kasama si Daniel, si Shadrach, Meshach, at Abednego doon sa decree na yon. So, nagkaroon po ng pangamba sa buhay nila, no? Yung mga wise men. Tinanong ni Daniel, yung kapitan, na nagbigay po ng decree dahil ipapapatay nga lahat ng wise men sa land. Ano bang nangyari? Bakit naglabas ng hirap or ganyang utos ang King Nebuchadnezzar, Aryok, ang sabi ni Daniel? Yun nga, walang makapag-interpret at walang makapagsabi ng kanyang dream.
Pinuntahan po ni Prophet Daniel ang Haring Nebuchadnezzar. Bigyan mo ko ng time. Sabi niya, ibibigay ko kung anong yung panaginip at ang kahulugan nito. Okay? So, umuwi po si Daniel, kinausap niya yung kanyang kaibigan. No? And, sabi po, doon sa Daniel 2, verse 20, Praise be to the name of God forever and ever. Wisdom and power are His. He changes times and seasons. He deposes kings and raises others. He gives wisdom to the wise and knowledge to the discerning. He reveals deep and hidden things. He knows what lies in darkness, and light dwells with Him. Nung gabing yun po na naginip sa Daniel, or hindi man yung panaginip, the Lord revealed the dream of King Nebuchadnezzar through a vision. Pinuntahan at dinala siya. Dalhin mo ako kay King Nebuchadnezzar. Ang sabi niya, sasabihin ko kung ano ang kanyang panaginip at kung ano ang kahulugan nito. So dinala siya ni Arioch. Sinabi po niya, at yung panaginip na yan is about the statue. Diba? Of gold, silver. May mga meaning po yun, pero hindi ko nasasabihin, no? May mga meaning po yun, and I believe yung bundok, yun na yung ating Panginoon, the kingdom that was established, no? That will never end is the kingdom of Jesus. Ganun po mag-work ang ating Panginoon. So ang ibig sabihin, a prophet, a man of God, can interpret dreams. Ngayon po ba nananaginip pa ba tayo? God can speak to us still in vision and dreams. But the Word of God is already with us. Ang salita ng Diyos ay nasa atin na nag-reveal na ng mysteries of heaven, na nag-reveal na sa atin kung ano ang kaharian ng Diyos. That's why sa pagbabasa po natin ng Biblia, alam na natin kung ano ang mga pangitain, kung ano ang nilalaman ng will ng Lord sa ating mga buhay. Nga po? So, ipagpatuloy po natin ang Genesis. Ayun. Para lang po ipakita that Daniel, a man of God, can interpret dream. Ito po yung dream ng chief cupbearer. So, the chief cupbearer told Joseph his dream first. In my dream, he said, I saw a grapevine in front of me. Dahil po siya ay cupbearer, grapevine, yung ginamit ng Panginoon, no? The vine had 3 branches that began to bud and blossom, and soon it produced clusters of ripe grapes. Ano po ang ibig sabihin, no? Ng cupbearer's dream. Pagpatuloy po natin sa 11, I was holding the Pharaoh's wine cup in my hand, so I took a cluster of grapes and squeezed the juice into the cup. Then I placed the cup in Pharaoh's hand. This is what the dream means, Joseph said. The 3 branches represents 3 days. Within 3 days, Pharaoh will lift you up and restore you to your position as his chief cupbearer. Restoration for the chief cupbearer. Restoration means life for the chief cupbearer. And please, ang sabi niya, remember me and do me a favor when things go well for you. Mention me to Pharaoh so he might let me out of this place. Doon nagpa-prosper po si Joseph sa loob ng prison. Alam niya na hindi pa yon ang plano ng Diyos para sa kanya. Pumapasok siguro sa kanyang kaisipan, paano magbabow down sa akin ang aking mga kapatid, ang aking ama't ina kung ako ay nasa kulungan. So, on his way, umisip na siya, alam ko na. Dahil na-interpret ko ang dream ng cupbearer, baka naman, no? Baka naman na maalala niya ako. At sinabi niya, alalahanin mo ko when it is well with you. No? Mention me to Pharaoh. So, he might let me out of this place. Sino man pong tao, hindi niya gugustuhin ang makulong. Tama po ba?
lalo na kung wala siyang kasalanan. So yun po yung nagiging tumatakbo sa kaisipan. Marahil ni Joseph, wala naman akong kasalanan, bakit ako narito? Meron pang dream na ipupulfill ako at I believe hindi yun mapupulfill dito sa loob ng kulungan, though the Lord is with me. Na po? So, in verse 15, for I was kidnapped from my homeland. Kidnap pa yung sinabi niya, no? Dahil inalis siya from Canaan, no? Papunta ng Egypt. The land of the Hebrews, and now I'm here in prison, but I did nothing to deserve it. Marami po sa ating mga kababayan na nakukulong na walang kasalanan. No? And hindi po natin alam kung ano yung mga pangyayari, but no one would like to live in prison for the rest of their lives. Dahil marami ang nawawalang pagkakataon sa kanilang buhay. So narinig po ng chief baker ay maganda yung interpretation ng dream ng cupbearer. When the chief baker saw that Joseph had given the first dream such a positive interpretation, he said to Joseph, I had a dream too. In my dream, there were 3 baskets of white pastries stacked on my head. The top basket contained all kinds of pastries for Pharaoh, but the birds came and ate them from the basket on my head. This is what the dream means, Joseph told him. The 3 baskets also represents 3 days. 3 days from now, Pharaoh will lift you up and impale your body on a pole. A message of death. Diba? A message of death for the baker. Then birds will come and peck away of your flesh. Okay? So nakita po natin, no? 2 dreams, 2 mensahe na magkaiba. Ang isa is a message of life at ang isa is a message of death. Pero ang mensahe po ng Panginoon ay para sa lahat, even the guilty. The message of Jesus is life. Apo? Yan ang mensahe ng ating Panginoon. Kung may mensahe si Jose doon sa cupbearer, meron siyang mensahe doon sa baker na magkaiba, pero ang mensahe ng Diyos, ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa, innocent or guilty, lahat para sa atin yun. He only speaks life for every one of us. Yun po ang mensahe ng Diyos sa atin. Buhay na ganap at kasiyasiya. No? Yung buhay na ganap at kasiyasiya, hindi natin sinasabing perfect. Walang adversity, walang sadness, walang problem. No, it is a part, no? Pero ang mabuti doon, God is with us. No? Siya yung kasama natin, anuman yung pagdaanan natin, kaya yung buhay natin ganap at kasiyasiya. Amen. So, tingnan natin, ang sabi niya, after 3 days, ikaw, babalik ka sa pwesto, magsaserve ka ulit. Ibibigay mo ulit yung cup sa kamay ng Pharaoh. Ikaw, sorry. No? Tutuhugin ka. Ang sabi niya sa baker. Tingnan po natin, sinabi niya, mabavalidate ba yung interpretation ni Joseph after 3 days? Siguro within that 3 days, no, yung cupbearer, masaya na. No? Hindi pa man dumarating yung, alog na siguro, 3rd day na. No? At on the other side naman, baker pwedeng, hindi naman totoo yung interpretation niya. Or pwedeng talagang malungkot na malungkot siya. Eto na, on Pharaoh's birthday came 3 days later. Ayan. Ito na po yung katotohanan that he is a man of God. Dahil nangyayari yung interpretation ng dream niya. And he prepared a banquet for all his officials and staff. He summoned his chief cupbearer and chief baker to join the other officials. O, pinatawag sila sa prison, yung chief cupbearer and baker. He then restored the chief cupbearer to his former position so he could again hand Pharaoh's cup. Tama. Yung interpretation ng dream ni Joseph sa cupbearer. But Pharaoh impaled
No? Tinuhog siya. Just as Joseph had predicted when he interpreted his dream. Okay. Walang patumangga si Joseph, tell me your dreams. Because it is the Lord's business. Kilala ko ang Diyos, siya ay nasa akin. I can interpret your dreams. Yan po ang sabi ni Joseph. No? He is so sold na ang Diyos ay sumasa kanya. No? Kaya nga kaya niya na mag-interpret ng dreams, and he was validated after 3 days na he is a prophet, he is a man of God. Dahil na-interpret niya at nangyari kung ano, no, yung mga panaginip ng cupbearer at saka ng baker. Sige po. In 23, ang sabi niya, Pharaoh's chief cupbearer, however, forgot all about Joseph, never giving him another thought. Ang sabi ni Joseph sa cupbearer, when it is well with you, do not forget me. Please mention me to Pharaoh para ilabas niya ako ng kulungan. Pero, naalala po ba siya ng cupbearer? Hindi. Forget all about him. Maybe because nasa kanya yung gloria, siya yung bida, no? Ayaw na niyang sabihin pa si Joseph, baka yung glory ay mapunta kay Joseph, or dahil naging busy na siya na kunin ulit yung kanyang posisyon, nakalimutan na niya si Joseph. At yun po ay sa susunod, kay Ate Irene na po yun, yung verse 24. No? Yun po yung interpretation of dreams ng dalawa sa loob ng prison. Paano po ba natin ipo-foreshadow ang story ni Joseph sa buhay ng ating Panginoon? No? Paano natin itipipay si Joseph on the story of Jesus? Tingnan po natin si Joseph at si Jesus. Kung ano yung kanilang pagkakapareho. Number 1, they are both loved by their father. Tama po ba? Mahal na mahal ni Jacob si Jose. Kaya ginawan niya ng isang magandang robe. In Matthew, this is my beloved son, in whom I am well pleased. Ang sabi ng God the Father. Okay? So yun yung una sa pagkakahalintulad ni Joseph at ni Jesus. Pangalawa, they were betrayed. Both of them were betrayed. Joseph by his brothers na ipinagbili. Okay? And then Jesus, who was betrayed by Judas by what? Silver. Di ba? Number 3, they both undergo injustice. Nakulong si Jose na walang kasalanan. Jesus is innocent, but he was put to death. That was injustice on him. Pang-apat, they are source of what? Salvation. Paanong naging source of salvation si Joseph? Sa panahon ng taggutom, hindi nagutom ang Egypt because meron siyang grain. Hindi lang ang Egypt, pati ang sambahayan ni Jacob because they are his family. Okay? And what? Jesus Christ, no, is the source of our salvation. He is our bread of life. Siya po ang tinapay ng ating buhay, at kung sino man ang nasa atin kailanman, siya ang nasa atin kailanman, hindi tayo magugutom. Amen? And lastly, ano pa po? They were exalted. Joseph was exalted, no? Pagkatapos ng lahat ng tribulation, he became second in position in the land of Egypt after Pharaoh. And because of that, yung mga brothers niya, even his mother and father, bow down to him. And that is the dream come true to Joseph. Sa ating Panginoon, ano po, the Lord is exalted after 3 days and all nations bow before Him today. Kasama na po tayo doon
kasama po tayo doon sa nag-e-exalt sa pangalan ng ating Panginoon. Yun po yung foreshadowing of Joseph in the life of our Lord Jesus Christ. No? He is in the Old Testament, and of course, ang ating Panginoon po ay nangungusap even in the Old Testament. No? He is already existing even in the Old Testament. Kung titingnan po natin ang buhay ni Joseph, makikita natin on the human aspect na ang dami niyang problema. Na unang-una, nagalit tayo doon sa kanyang mga kapatid. Sinong kapatid ang magbebenta sa'yo para maging ikaw ay maging alipin? Pero yung pagbebenta po ng kapatid ni Jose sa kanya, ang beginning ng journey niya towards leadership and promotion. Yung pagbebenta sa kanya bilang slave, yung pagiging leader niya sa bahay ni Potiphar, yung pagkakakulong niya, yung pagiging leader niya sa kulungan, yung pagmimit niya sa cupbearer and baker, siya eventually ang magiging daan para ma-meet niya ang Pharaoh at i-interpret yung dream of Pharaoh hanggang i-elevate siya sa next highest position of the land. Ano po yung ibig sabihin sa atin? Kapatid, sa ating buhay, hindi lahat saya, hindi lahat promotion, mayroong failure, mayroong adversities, no? Merong mga problema na iniiyakan tayo, merong mga sitwasyon na ayaw natin na nandun tayo, pero nandun tayo, no? Meron tayong mga hinihingi na hanggang ngayon ay hindi natin nakikita. Meron tayong mga nararamdaman sa ating mga katawan na para bang iginagapos tayo. That is not the end of us. Kung paano si Joseph hindi naging end sa kanyang prison. God is into the details of our lives and it is already done. Tayo ay mga mananagumpay na sa pangalan ng ating Panginoon. Amen? Joseph is already successful inside the prison. Joseph is already successful even kinalimutan siya ng chief cupbearer dahil hindi siya iniwan ng Panginoon. Ano man po ang estado ng buhay, ang Diyos ay laging nasa atin. But we have to be sensitive of the dealing ng ating Panginoon sa buhay natin. That is why we have the Word. The wisdom of God is in the Word. Nandyan ang Santong Espiritu nang mag-i-interpret sa atin ng salita ng Panginoon. Siguro sabi niya, sana ako magkaroon lang ng dreams. Kapatid, basahin mo ang Bible. The Word of God is in the Bible already. But hindi natin sinasabi na hindi na pwedeng magbigay sa atin ng vision. Pwede pa. Because meron pa rin nagpa-prophesy, di po ba? So it is still available to us. Amen. And nais ko pong magtapos sa Hebrews. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. In whatever situation we are, gaano man kalalim, ang Diyos ay sumasa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Sabi nga po ng awit natin, no? Even it is for evil, it is turned into good because we have the Lord. When Joseph stands in the faithfulness and promises of God, nandoon yung kanyang integrity, perseverance, compassion, at yun pong lahat ay nagkakalakip-lakip patungo sa malaking plano ng Diyos sa kanyang buhay. It is already finished for us. The details are already finished for us. Kapatid, walang inisip na anumang negatibo ang Diyos sa atin. Kung ang anak niya ipinagkaloob niya sa atin, higit sa lahat ng naiisip natin at pinagdadaanan natin ang maipagkakaloob sa atin ng ating Panginoon.
Amen. So let's have the music while we are waiting for our dear pastor. The weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. My God will never fail. Oh, my God will never fail. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. And I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Praise God. Parapan natin pa lang. Hallelujah. Tunay na ang mga mensahe ng Panginoon napakaganda, napaka-inspiring at nagbibigay ng buhay. Kaya po, mahalin natin ang Word of God. Mahalin natin, bilat natin siya as the Diyos. So, salamat si Madam Rona, doon sa pamilya. Salamat sa paggamit ng Panginoon sa kanyang buhay. At nais ko pong bigyan ng pasimuna na bago mag-ulusam na si Joseph ay mahal naman niya Jacob ay mahal naman niya si Joseph. Okay? So ngayon, ang mga anak niya ay nag-burst ng galit, inggit sa mga kapatid niya, sa kapatid nila. So, hindi ibig sabihin na nagkamali ang parent, may karapatan ng mga anak na mag-rebelde. May karapatan ng anak na magkaroon ng negative attitude sa puso. May sarili ka pa rin pasya. May sarili ka pa rin will. Ikaw ay dapat pumili kung ano kalooban ng Diyos. Hindi kung ano ang nakikita mo sa mundo at nakikita mo sa iyong pamilya. Kaya ikaw ay maging blessing sa bila ng negatibo, sa iyong opisina, sa iyong trabaho, sa iyong negosyo. Ikaw ay mayroong sarili pasya at pasya mo ay ang Panginoon sa buhay mo.
Amen? So tayong lahat, yung mga anak. So ko rin anak, hindi ako lumitaw dito, wala akong pera. So, napakalaga po na mayroon tayong kanya-kanyang will at ang ating will ay naway pasakop natin sa ating Panginoon. Kaya sa ating mga magulang, sa ating mga kapatid, sa ating mga anak, sa ating asawa, ay tayo po ay magkaroon ng kasiyahan, kagalakan sa Panginoon, hindi sa tao lamang sa tayo nabubuhay. Hindi lang mas tayo nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang namumutabi sa piling ng Diyos. So sabi ko po, ito sa aking Colossians, sa John chapter 1, verse 10. Okay? Pumarito siya sa mundo, ngunit hindi siya kinilala ng mundo. Pagmat lilikha niyang mundo, sa magitan niya, dumating siya sa sariling bahay niya, verse 11, dumating siya sa sariling bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang kabayan. So, ang Panginoon ay narito sa mundo. Subalit, hindi pa rin siya kilala, hindi siya kilala ng mundo, wherein siya ang nilikha ng mundo. Alam nyo, bakit ka nilikha ng Diyos? Bakit ako nilikha ng Diyos? Para magtrabaho, para magmayaman, para magkaroon ng maraming pera, at gawin ko lahat ng gusto ko, kaya ako nandito sa mundo. Gawin ko ang purpose ng Lord sa aking buhay. Alam niyo mga kapatid, bakit ka nilikha ng Diyos? Ang purpose, pinaka-main purpose ng Diyos, kung bakit ka nilikha ng Diyos, ay para maranasan ang kanyang pag-ibig. Is His pleasure. Sabi nga po, Revelation 5:4, kasiyahan niya ang tao ay kanyang nilikha. Ang lahat ang bagay na kanyang nilikha. At ikaw, ay kasiyahan niya. Kasiyahan ka ng Diyos sa iyong buhay. Kaya you are an apple of the eye, Panginoon. Kaya masaya siya sa buhay mo. Tandaan mo, masaya ang Diyos sa buhay mo. Sa bawat tao, ang Diyos ay masaya siya. Dahil siya nilikha, sino man tao nilikha, para i-share niya kanyang buhay, kanyang pag-ibig, ang kanyang kaputihan. Ang diyan ang gusto ng Diyos. Ang karya niya ay mapunta sa tao. At maranasan niya kung ano na sa karya, kung ano na sa heaven, ay ganoon din sa mundo. Yan tayo mabubuhay at naway mabigyan natin pasin. Ma-meditate natin kung bakit ka nag-exist, kung bakit ka nalikha ng Diyos sa iyong buhay. Magbigyan na tayo ng panahon, pagkakataon sa ating sarili, na ating pong makita kung gaano kabuti ang Diyos, ang pag-ibig niya sa ating mga buhay. Ating pong bigyan ng kasiyahan na buhay natin sa kanyang buhay. At yan ang number one, main purpose kung bakit tayo sa mundo ito. Kaya anumang bagay na gagawin natin, yun ay sekundar, bunga lamang niya ng pag-ibig, kagalakan, at kasiyahan, kapayapaan na binigay ng Diyos sa ating mga buhay. Subalit, hindi siya kilala ng mundo. So, naparito siya sa kanyang sariling bayan, ang Israel. Alam nyo, ang pasuhin natin, hindi natin kilala ang Diyos. Kung bakit tayo kanyang lilikha. Okay? Pero alam nyo, katulad Joseph, sa bila ng mga pagsubok, ang mga bagay na naranasan niya, pagkalimutan ng kapper, ang tagatkim ng alak bago inumin ng hari, ay siya po, ay kinalimutan. Pero, sabi natin, buhay po kayo. Bago pa. Pero,
si Joseph ay naging faithful at si Jesus Christ ay naging tapat siya sa layunin ng Diyos, sa purpose ng Diyos sa iyong buhay. Tapat siya sa kanyang ama at tapat siya sa kanyang dapat gawin sa kanyang buhay. Kaya po, kami, Panginoon, maratiling tapat. Dahil ikaw lang na dyan, di mo kami kailan iiwan at ipabayan naman. Ano mga sitwasyon, ano mga kalagayan, maasa mo kami. Labas mo kami, lublo kami. Tunay, Panginoon. Kami ay yung pinagpala. Kami, Panginoon, ay yung biniyahan. At tunay ang biyaya mo ay sapat. Kung saan hindi mo ikarapat dapat. Pero, ginawa ming karapat. Kaya Lord, tunay kami magiging tapat. Tunay kami magiging faithful, Panginoon. Tunay kami patuloy na sumunod sa inyo. Dahil ang kabutihan mo, pag-ibig mo, ang iyong kagalang kapayapaan, kapagpala, kaharian, banal na espiritu, kapanampatay, ang siya patuloy na yung binigay sa aming mga buhay. Pinupuri ka na pinaparlam sa Ama, Anak, Espiritu Santo, and we all say, Amen and Amen. God bless you po.